pag-aralan, yung sinasabi namin single ticketing. Hanggang ngayon ay wala pang ginagawa ang Court of Appeal. 3 taon na, magpapalit na mga mayor, pero wala pa silang ginagawa. Kaya nandito kami at nakikiusap na kung pwede ay yung petition namin ay pag-aralang mabuti at paglabas na ng petition. Dahil wala na po kami kinikita. Ang hinahangad lamang po namin ay yung tamang pamamaraan at ipagpatupad ang batas na pinaiiral. Hindi yun namin maintindihan ang ating pamahalaan at hindi maintindihan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-aagawan ng kanilang kapangyarihan. Meron tayong tinatawag natin na batas na Republika na sinasabi ng LTO sila ang makapangyarihan sa Metro Manila, sa Pilipinas, sa pamamagitan ng panguhuli. Sinasabi rin naman ng MMDA na mas makapangyarihan sila ng single ticketing sa Metro Manila. Ang lalong matakaw ay ang LGU na nagpapatupad din ng sarili nilang batas na nagpapahirap sa hanay ng transport sector. Sino ba talaga? Kaya kami gumawa ng maayos na pamamaraan. Gumawa kami ng petition at ipinail namin dito sa Court of Appeal. Pero umaabot na ng 3 taon, wala pa rin po silang ginagawa o decision na inilalabas. Anong klaseng pamahalaan meron ang Department, ang Court of Appeal? Kami ay dumadaan sa tamang proseso. Dumadaan kami sa pamamaraang maayos. Nakapag-file kami ng petition at dapat ay linawin at pag-aralan. Pero umaabot na po ng 3 taon, wala pa po silang ginagawang anumang pamamaraan na tinatawag na decision. Hirap na po ang hanay ng transport sector. Kaya kayo po ay maglabas na sana ng decision at malapit na naman po ang bakasyon. Wala namang halos kikitain ang hanay ng transportasyon. Kaya nandito kami ngayon para kalampagin at maawa naman kayo. Napakatagal na po ang 3 taon para sa pag-aaral ninyo kung sino ang dapat na makasiwa ng kalakaran ng traffic dito sa ating bansa. Napakarami na naghahangad na iba-ibang mga pamamaraan. Ang LGU ordinansa ay may sariling traffic enforcer, may sariling panikit. Ang MMDA may sariling traffic enforcer, may sariling panikit. Ang LTO ay may sariling traffic enforcer, may sarili rin silang panikit. Kaya hindi po malaman ng ating mga super kung sino ang dapat tingin o kung sino ang dapat sundin. Napakahirap ng kalagayan ng hanay ng transportasyon ng driver without license. Kapag kayo naman ay nahuli sa Mandaluyong ng LGU ordinance ng panikit ng local government, pag tumating ka naman sa Maynila, driver without license, ang violation ay binibigay sa kawawang mga tsuper. Sino ba talaga ang dapat mangasiwa? Sa pamamagitan ng Court of Appeal, kayo lamang ang dapat magpasya. Sagutin ninyo ang aming petition na ipinal namin na umaabot na ng 3 taon na wala pa tayong ginagawang desisyon. Malapit na naman ang tinatawag na bakasyon. Malapit na naman ang eleksyon. Magbabago na naman ang mga mayor ng bawat syudad at municipality at bayan. Pero wala pang ginagawa na anuman decision ang Court of Appeal. Kaya pamamaraan na, nandito kami at nakikiusap kung tinutulugan man ninyo ang ipinal namin petition para kung sino ang dapat na masiwa na ahensya sa pag-aayos ng traffic. Hanggang ngayon, 3 taon na ay wala pa rin kayong ginagawa. Anong klaseng pamamaraan o anong klaseng pamahalaan ang Court of Appeal na ang sinasabi natin, inaayos namin ang pamamaraan sa tamang pamamaraan, pero wala pa rin tayong ginagawa. Kaya nananawagan po ang hanay ng transportasyon na magising na sana sa pagtutulog, sa pagkatulog ang Court of Appeal at bigyan naman ng halaga ang aming petition na ipinal sa loob ng 3 taon ay wala pang ginagawa ang ating mga namamahala dito sa Court of Appeal. Kaya nandito po kami na nakikiusap
sa atin na pamumuno ng ating Court of Appeal na yung aming petition ay bigyan na ng saganang pag-aksyon dahil hindi na po namin malaman kung sino ang dapat naming sundin na mga alituntunin ng batas. Ang inahabol lamang po namin sa pag-aaral ninyo kung sino ang karapat-dapat na mga siwa. LTO ba, local government, MMDA o LTFRB. Napakaraming mga panikit na hinahawakan ang ating mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Nag-aagawan sila ng katungkulan, nag-aagawan sila ng tinatawag natin na hindi malamang pamamaraan sa pamamagitan ng panikit ay hindi man lamang malaman ng Court of Appeal kung ano ang dapat na mga siwa na ahensya ng gobyerno. Yan lamang po ang aming inihiling. Ang inihiling po namin, wala naman dumadaan. Kami po ay baka marinig pag nasa gitna kami. Baka marinig na po kami. Matagal na po na aming inihiling ang aming kahilingan na magkaroon na kung sino ang dapat na mga siwa sa mga iba't ibang ahensya na ginagawa po ngayon ay ang ginagawa kami panibigasan. Kaya kami po ay naggumawa ng tamang pamamaraan sa pamamagitan ng tinatawag natin na petition na gumawa kami ng pamamaraan na magkaroon ng tamang decision ang ating Court of Appeal. Marami na ang mga ginawa. 3 taon na po kami nagtiis at kami humihingi ng tulong at ginawa po namin tamang pamamaraan. Nag-file po kami ng tinatawag natin, nag-file po kami ng petition para malaman at mapag-aralan ng Court of Appeal kung sino ang dapat na mga siwa ng aming tinatawag na kung sino ang dapat mga siwang ahensya na manghuhuli o mag-aayos ng traffic sa ating bansa. Napakarami na mga nangangasiwa. Halimbawa po natin ang LGU ordinance na nagkaroon lahat sila ng kanya-kanyang panikit at kanya-kanyang fine and penalty at ginagawang palibigasan na nagpapalit po ng aming kita. Ganyan din po ang LTO na may sariling traffic enforcer, may sarili rin po silang kalakaran at kanya-kanya rin mga fine and penalty na libo-libo ang aming bina. Ang dapat na mga siwa ng aming tinatawag na pag-aayos ng traffic dito. Yan lang ikiusap sa inyo na bigyan na po natin ng maayos na desisyon kung sino ang karapat-dapat na mag-ayos ng tinatawag natin na traffic dito sa ating bansa. Napakarami ng mga pagpapahirap na binibigay po ng mga kalakaran sa local government. Ginagawa pa nilang palibigasan ang mga panghuli sa amin sa pamamagitan ng hindi tamang mga pamamaraan. Kaya nandito kami ngayon upang kalampagin at baka hindi po ninyo napapansin ang aming petition ay hanggang ngayon sa looban ng 3 taon ay wala pa po kayong ginagawa. Kaya nandito kami at nakikiusap na bigyan naman ninyo ng halaga kung sino ang dapat na mga siwa na ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-aayos na kung sino ang dapat na mag-aayos ng traffic dito po sa Metro Manila at sa labas po ng Metro Manila. Napakagulo po ng mga pangyayari, hindi na po namin malaman, wala na po kaming kinikita, hindi po namin malaman kung sinong ahensya ng gobyerno ang nalalabat na itilakda ng batas. Kaya kami naman ay humingi ng tulong sa inyong harapan at kami nag-file ng pamamaraan, maayos na pamamaraan, pero 3 taon na po, bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong ginabigay na aksyon? Kaya nandito po kami at lahat po ng mga leader ay nandito sa ngayon para ikondena ang hindi ninyo pag-aksyon sa pamamagitan ng petition namin na umaabot na po ng 3 taon. Hindi malaman ng taong bayan kung sino ang karapat-dapat ng mga siwa ng ating kalakaran dito po sa ating bayan. Meron pong sinasabi na Republic Act na sinasabi raw nila na ang MMDA ang may kapangyarihan sa Metro Manila, ang may nagsasabi naman
na ang tinatawag natin na LTO ang may karapatan na mag-ayos ng traffic. May sinasabi naman na ang local government ordinance mas sila raw ang makapangyarihan. Pero nakikita po natin na wala naman po silang inaayos na anumang mga pamamaraan. Kaya nandito po kami ngayon, 3 taon na po kami naghihintay, pero wala pa pong aksyon na ibinibigay ang ating pamahalaan. Nandito po kami, 3 taon na ipinad namin ang aming petition dito sa Court of Appeal para pag-aralan kung sino ang karapat-dapat na mga siwa ng aming pag-aayos ng traffic dito sa Metro Manila. 3 taon na kami nagpapay, pero wala pa pong ginagawa ang ating mga kasamahan dito po sa Court of Appeal. Kaya nandito po kami, hindi namin maintindihan sa pamamagitan naman ninyo ay gumawa kayo ng inyong trabaho sa pamamagitan ng pag-aaral kung sino ang dapat na mga siwa ng pag-aayos ng traffic dito sa buong Pilipinas. Napakagulo, hindi namin maintindihan kung sino ang dapat namin susundin. Merong MMDA, merong LTO, merong LTFRB, merong local government. Sino ba talaga na itinakda ng batas na karapat-dapat na mga siwa sa pag-aayos ng traffic dito sa ating bansa? Kaya nandito kami ngayon para kalampakin at iparinig sa kanilang mga natutulog na mga gawain. Buksan naman nila ang aming petition at maglabas na ng desisyon sa pamamagitan na kung sino ang karapat-dapat na magpatupad ng traffic violation at unmoving violation sa aming mga tsuper. Napakahirap po ng aming kalagayan. Ang aming pong sektor, pag hindi po humawa ng manibela, ay wala po silang kakainin. Ganyan po ang uri ng aming sektor dito po sa hanay na transportasyon. Kaya nandito kami ngayon para kundinahin at iparinig sa ating na mga hukom na pag-aralan ang aming petition na nakapinbin na mahigit ng 3 taon. Kami po sa hanay ng transport sector ay hirap na hindi po namin malaman kung sino ang dapat naming lapitan. Nagkakanya-kanya na po sila na tinatawag natin na pamamaraan kung paano kami kinukutungan. Wala halos kaming kinikita. Yung kinikita namin 300 pesos isang araw. Pagka nagkaroon naman po ng violation at pag pinagkinitan kami ay hindi po namin malaman kung saan namin kukunin ang ipapakain sa kanya-kanyang mga pamilya. Kaya ngayon po ay panahon na para ngayon po ay intindihan na sana at magising na ang Court of Appeal na ilabas na po ang 3 taon na nakabinbin na aming ipinail kung sino ang karapat-dapat na mga siwa ng traffic dito po sa ating bansa. Napakasakit po ang ginagawa ng local government dahil ginagawa nila na pinipersonal nila sa kanilang personal interest ang mga ordinansa nila na kapag ka hindi sumunod sa alituntunin at kalabang ka ng isang politiko sa local government ay pag-iinitan ka at walang gagawin kundi hulihin ka. Ganyan po kahirap ang hanay ng aming sektor. Kaya nandito po kami ngayon para ipakita na kami po ay hirap na sa pamamagitan po ng inyong desisyon. Mailabas na po sana natin para hindi nag-aaway-away ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nag-aaway-away sa kadahilanan na paghahanap at pag-aagawan ng kanilang personal interest sa pamamagitan ng pangungutong. Kaya nandito po kami ngayon para ipaalam sa ating kastasan na ipaihalam, na ipag-aralan ang aming kahilingan na magkaroon na po na nilabas na ang desisyon na matagal na po nakabinbin sa inyo pong ahensya. Yan po ang aming panawagan, kaya kami po ay nananalig na sa pamamagitan po namin na nandito kami ngayon sa gitna ng araw na hirap, pero ngayon ay kami po humihiling sa inyo na bigyan naman ninyo ng halaga ang aming ginawang petition na 3 taon na makapagpalabas na po sana tayo ng tinatawag natin na desisyon para
malaman namin kung sino ang dapat na ahensya ng pamahalaan, ang dapat na mga siwa sa amin. Yun lamang po ang aming kahilingan, kaya umaasa kami ng inyo na sa pamamagitan po ng aming ginawa na pagsama-sama ngayon para iparating sa inyong pamahalaan na bigyan sana ng tugon ang aming kahilingan na magkaroon ng isang desisyon na kung sino ang karapat-dapat na mga siwa ng ating ahensya. Yan lamang po at bibigay po naman sa atin sa pamamagitan ng ating pamamaraan ay mabigyan na po sana ng solusyon ang aming kahilingan na 3 taon na namin na ito ay hinihingi. Sir, bale, ano ang hinihingi niyo ngayon? Number 1 ay halos mahigit sa 3 taon na yung ipinal namin petition para pag-aralan lamang ng Court of Appeal kung sino ang karapat-dapat na ahensya ng pamahalaan ang dapat na makasiwa ng aming tinatawag na pag-aayos ng traffic dito sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Dahil napakagulo ng nangyayari sa amin. Dahil ang kadalasan ay nag-aagawan lamang sila ng kapangyarihan at nag-aagawa ng laki ng revenue na ang nahihirapan na yahanay ng transport sector. Kaya may mga batas naman na ginawa dito sa Kongreso na ang kapangyarihan sa Metro Manila, single ticketing, tanging MMDA lamang ang dapat na implement dito sa Metro Manila. Yan po yung pinasa ng Kongreso. At ang sinasabi naman sa Republic Act na sinasabi ng LTO na paglabas naman ng Metro Manila ay LTO naman ang dapat na makasiwa. Kaya sa nakikita namin, yung ordinansa ng local government ay mapag-abuso na lalo nagpapahirap sa hanay ng transport sector. Po, 3 taon na po kami na naghihintay. Magpapalit pa po ang mga mayor at nagkakaroon na naman ng eleksyon. Wala pa rin po nangyayari. Kaya kami po ay nakikiusap dito sa Court of Appeal. 3 taon na po, siguro sapat na po naman ang pag-aaral ninyo kung sino ang dapat na ahensya ng pamahalaan ang magpatupad ng traffic dito po sa buong Pilipinas. Ano sabi ng abogado? Dito sa ano namin, ang sinasabi nila ay yung araw kasi ay sinasabi nila bibigyan ng komento yung lahat ng mga mayor. Pero yung 3 taon na yon ay sapat na yon kung ano yung comment ng mga local government. Pero nakapagtay lang sila lahat, pero hanggang ngayon wala pa rin na nilalabas na anumang decision ang Court of Appeal. Kaya malapit na naman ang bakasyon, no? Election na naman, magbabago na naman ang mga iba't-ibang ahensya. Kaya nakikita namin ay ito na naman ang simula. Kaya nakikiusap kami na dapat naman sa looban ng 3 taon ay ibigay na yung decision para malaman na namin kung sino ang karapat-dapat na ahensya na itinakda ng batas ang mga kasiwa. Iba yung petition na yun, parang hinihingi niyo? Oo, ito yung pinag namin. At saka dito, hindi lamang lumalabas dito ay kabilang. Halos lahat ng transport sector ang mga nakapagtay niyan. No? Kaya pinaliwanag din namin na magkaroon din ng tinatawag na port injection and temporary na itigil muna yung part ng local government dahil ang nilalabas dito sila naman talaga ay hindi karapat-dapat na mag-implement ng tinatawag natin yung ordinansa kung ang praktisa namin ay nagkagaling sa national. Okay. Yun yung nagiging problema namin. Thank you, pare. Nandito po ang kasama natin, ang presidente ng Mayorville, Pasay. Dapat pinasirahin mo. Malata mo na kagad dyan. Mga kasama, kami po ay nanggaling pa po sa iba't ibang lugar ng Metro Manila upang ipahayag namin ang aming mga saloobin tungkol sa magwawalang bahala ng Court of Appeal sa aming petisyon na matagal na naming inaantay na halos 3 taon na ay wala pang nangyayari. Malapit na po ang eleksyon. Sa kabila po ng lahat, hanggang ngayon ay wala pa ring pag-usad ang aming mga hinaing tungkol sa single ticketing system. Alam po nating lahat na marami na pong nagrereklamo at mga naapektuhang mga driver
tungkol sa pagbagal at hindi pag-usad ng proseso ng Court of Appeals dahil po dito sa single ticketing. Marami po sa amin ang napeperwisyo at dumadaing dahil po sa ang lahat ng mga tsuper sa hanay ng transportasyon ay naapektuhan po sa pagbagal ng proseso ng pagtakbo ng desisyon. Kahilingan upang magwakas na po ang aming paghihirap tungkol sa single ticketing na amin pong hinihiling. Ano pa ba? Tapos na. Ayun na yun. Ayun naman. Oh, si ano? Merbil. Merbil. Wala naman na ano eh. Wala na ako na. Kaya po kami muli nananawagan sa chairman ng Court of Appeal, huwag nyo na pong patagalin, ilabas nyo na po yung desisyon na napakatagal na nakabimbing dyan sa inyong tanggapan upang yung aming hinaing tungkol sa single ticketing ay may patupad na. Dahil sa ngayon po ay litong-lito na mga driver kung sino ang susundin. LGU ba, MMD, LTO at kung ano-ano pa. Ang lahat po ito ang naghihirap, ang nagsasaper po lahat ng tiwalian na ito ay ang mga maliliit na driver. Kaya po nananawagan kami sa chairman ng Court of Appeal na sana po ay desisyon niya na ninyo sa lalong madaling panahon sapagkat ito'y tatlong taon na po namin na ipinahil ang petition dyan sa inyo pero hanggang ngayon po ay wala pa. So sa oras po ito, kami po ay nagluhod sa inyo upang po ilabas nyo na ang desisyon at nang mapatunayan na talagang ang batas ay nasa ating bansa. Sapagkat sa ngayon ay litong-lito na ang mga driver kung ano ba ang lumalakad na batas dito sa ating bansa. Sapagkat ang sabi ng LGU, sila daw ang batas din. Ang MMD, sila din po ang batas. Sayang naman kayo ang inaasahan namin nandyan na para magdesisyon sa yung pinagsaseldohan ng mga taong bayan sa inyo. Sapagkat kaming malilit, sa amin ho nagagaling ang inyong sinaseldo. Dapat naman ho magservisyo naman kayo para sa amin. Napakatagal na po yan, 3 taon. Maglabas na po kayo, hirap na po ang transport sector. Dahil ay iba't ibang ahensya ng gobyerno ho ay nagkakaroon na sa kapangyarihan kung sino ang dapat mga siwa. Dahil mo sa kanya-kanyang ordinansa sa bawat lokal. Ang nasyonal may sarili din po. Iba-iba ho kanya-kanyang pamamaraan kung paano tayo mawala ng kinikita sa ating hanap buhay. Hirap. Ubos po ang aming kinikita sa maghapon sa aming pamamasada sa violation na binibigay sa amin ng mga OBR sa mga LGUs. Ngayon po ay nandito po kami sa hanay ng akto ay humihingi ng inyong basbas na sana'y lahat ng maestrado manuang po kami sa hanay ng akto at hanay ng transport na ibigay na po sa amin ang aming karaingan na sa loob ng 3 taon ay nandito na naman uli kami dahil sa walang kaliwanagan doon sa amin mga karaingan. Ano magandang solution para matapos ang problema? Pinatanong namin para hindi magulong. Oo, yun lang yung hiling namin. Wala namin nanguhuli masyado, no? Ha? Wala namin nanguhuli masyado. Ganito na lang sir, sumulat na lang kayo sa yellow paper, food justice meron, tapos parisip nyo ron sa city, kaya katuloy ang problema nyo. Lagay ko, magpapalagay ko lang, bakawa ko kayo sa bakawa na ako kayo kahit tulad kamay lang, kahit ikaw, wala na pa lubos na gumagala. Alis mo sa receiver. Kaya nga po, nasa tasyo. Kasi pag may nagkanamin ka, pinakausap na namin para matapos na, huwag may paulit-ulit. Ay,
Handwritten lang. Handwritten mo. Captain muna, President ng ako. Ganun. Wala kami sa dami rin kasi. Hindi, pero sa amin, ay ano ka naman ang amin, kahit maraming kaso, ay ang tinatanong lamang namin, ay kung sino ba talaga dapat ang makasiwa. Alam naman nila yung mga batas eh. Kaya ganun naman doon. Di bali, kung ano man, at yung sinasabi mo, may lawyer naman kami, kinakalampag lang naman namin, baka natutulog. Ay basta kami, dinadaan namin sa mga proseso, tinatanong lamang namin, at trabaho naman talaga nila, investigasyon nila, ang tinatanong lang namin, sino ba talaga, at tingnan natin yung batas. Pag-aralan ninyo yung batas kung sino ang dapat makasiwa. Yun lang naman ang obligasyon nila eh. Hindi para magmamakaawa tayo na maawa kayo, kami po'y nakikipagbuhod para gawa ninyo ng decision para yung amin na yun. Ito nakakaya yun. We appreciate, di ba? Alam natin yung procedure ng sponsor. Alam natin yung procedure ng ang dapat sa Court of Appeal, yung kanilang babagal na pag-aayos at pag-aaral ng ipinal natin petition. Kaya dito ay hindi pa tayo magtatapos ng ating mga sunod-sunod na pagkilos kung kailangan na ipaalam natin sa buong Pilipinas na ang Court of Appeal ay masyadong mabagal ang serbisyo. Kaya tayo ay nandito at pinaalam lamang natin sa kanila at baka magising sa kanilang pagkakatulog ay tayo ay naggawa ng maliit na picket rally sa harap ng Court of Appeal. Sa susunod, sinimulan natin ang coordination sa Kongreso, sinimulan natin ang mga public hearing ng Kongreso sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng panawagan ng single ticketing. Nakipag-coordinate tayo sa MMDA, nakipag-coordinate tayo sa LTO, at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ay nakipag-coordinate tayo. Isang pamamaraan lamang na dinadaan natin sa tamang proseso ang ating mga ginagawa. Pero pagka napatunayan natin na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nalapitan na natin, pero kung silang lahat ay nagtutulog-tulugan, ang huli natin na pamamaraan ay yung panawagan na nationwide strike sa darating na panahon. Yan ang ating huli na gagawin. Kailangan ay iparating lamang natin sa mga kada ahensya ng pamahalaan na gawin naman nila ang kanilang mga obligasyon para naman ipakita natin na kanilang mga serbisyo ay wag naman umabot ng 3 taon, 5 taon. Patay na ang kabayo, aanin pa ang ating mga damo. Kaya dito ay simula lamang ang aming pinunta rito. Kung tayo man ay nabibilang sa manaliliitan ang Court of Appeal sa dami natin, makikita nila pag tayo ay kumilos at hindi pa nila inilabas ang desisyon, tayo ang mga sasakyan naman natin ang dadalhin natin sa buong Metro Manila at pupunuin natin ng sasakyan para ipadama natin at ipaalam sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa ating bayan na ang ahensya ng gobyerno ay napakabagal kumilos at hindi natin maintindihan kung bakit, kung sino pa ang mga katulad nating maliliit na sektor na pag hindi umawak ng manibela ay wala nang kakainin, pero sila ay nagtutulog-tulugan sa pamamagitan ng pag-aayos ng paglabas ng desisyon ng mga ipinangako. Kaya tayo po ay sunod-sunod na magkakaroon ng mga kilos ng katulad ng ginagawa natin para yung mga natutulog na mga tinatawag natin ahensya ng gobyerno ay maibulgar natin na sila ay nagtutulog sa kanilang mga posisyon. Yan lamang po, at ngayon po ay napakita na natin at may mga kaibigan naman tayo mga media na maisusulat naman nila ito
yung kanilang kabagalan ng mga serbisyo, ay kapit tayo nagpapasalamat sa mga nakapaikot na media na tayo kayo interviewin. Kaya dito po sa pikit natin sa ngayon ay tinatapos na natin at tayo po ay gagawa ulit ng isang pamamaraan para mapalampag natin ang mga natutulong na mga ahensya na katulad ng Court of Appeal. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng buong may kapal. Pakilagay na lamang po ang ating bandera at kasama-sama natin para sa susunod ay may gagamitin ulit tayo. Hindi na po tayo ang pupunta dito sa Court of Appeal sa susunod. Sasaraduhan po natin ang buong Metro Manila sa pamamagitan ng magtigil ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Maraming salamat po. Yung mga tarpulin pa kaya dalhin doon sa sasakyan lahat. Yung ating pong mga sasakyan, ibabaranda na po namin sa gitna ng kalsada para makisin lamang natin yung mga natutulong na mga ahensya ng pamahalaan. Di ba? Ano ba naman yung violation ng obstruction? Na iparada mo sa gitna ng kalsada yan? Hindi, lagi na ako nagpupunta dyan, yun ang mga bukang bibig niyan. Tapos sawa na ako dyan. Ilista ninyo pangalan ninyo at kayo ay pupunta doon sa ganito. Napaniwala ka sa mga pagkakataon. Basta kami, ang ginagawa namin, dinadaan natin sa tamang protokol. Inuunti natin ang paraan na hindi tayo nakatulog. Kaya yung acto, hindi makulugan. Diba maayos ay Saan tayo? Ano mo kayo? Ilong-ilo na kasi ang mga driver namin. Hindi na kami na. Oo. Iba-iba tayong trabaho eh. Sige, dito kami ha. Meron din din eh. Ayan, meron din dyan. Kaya rin ako ginawa dyan sa ngayon. Andun pa siya, nakapila pa siya sa ang mga mayor na doon, pero kung sisiligas na parang mag-25 ang inaabol natin, huwag nang gamitin yung local government. Malaking bagay yun. Ano, saan kayo tulog? Saan po sa diba? Yung sa siya naman ninyo, pinakalampag nila.